Magandang gabi po mga kapatid. Welcome po ulit sa atin pong midweek praises, preachings, and prayers. Salamat sa Diyos sapagkat ngayong gabi, binigyan ulit tayo ng Panginoon ng pagkakataon na magsama-sama upang purihin natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin, sa kanyang katapatan, sa kanyang pagkalinga at pag-ibig, sa mga blessings na kanyang walang sawa na pinagkakaloob sa atin. Salamat din sa Panginoon at atin po ulit na pag-aaralan ng kanyang salita na ito po ay magagamit natin na gabay sa atin pong patuloy na pagharap sa bawat araw na lumilipas sa taong ito po na 2026. Ito rin po ay pagkakataon para may panalangin natin ang atin pong mga concerns, maidulog natin sa atin pong Panginoon. Ang isa po na atin pong pinagpapasalamat sa gabing ito ay finally ay lumabas na ang baby ni Brother JJ at saka ni Sister Claudine. As of this time, hindi pa natin alam kung ano ang pangalan ng kanilang baby. Pero again, congratulations for this blessing. And I know the Lord will be with you and will teach you sa panibagong stage ng inyo pong buhay, itong parenthood. Ano po? Kaya again, kay Brother JJ and Sister Claudine and the baby, congratulations. God bless you. Okay? Sa atin pong pagpapatuloy, atin na pong buksan ang atin pong mga Bibles sa Luke chapter 2 verse 52. Ang sabi po dito, "And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and men." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyo pong kabutihan sa amin. Salamat po Panginoon sa mga blessings na inyo pong pinagkakaloob sa amin. Salamat po sa inyong katapatan, sa kabila na madalas hindi kami nagtatapat sa inyo. At sa gabing ito kami humihingi ng kapatawaran sa amin pong mga kasalanan. Linisin mo po ang amin pong puso ng banal na dugo ng Panginoong Kristo upang maging malayang banal na Espiritu sa pagkilos sa amin, sa pagtuturo sa amin ngayong gabing ito. Panginoon, sa inyo na namin itinatalaga ang pag-aaral na ito. Tulungan mo kaming maunawaan ito at may sagawa sa buhay namin. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayon po sa GoSkills.com, ang top 3 na New Year's resolution po ngayon pong 2026 ay, una, exercise more. Secondly, ay lose weight. Thirdly, get organized. Madalas po itong tatlong ito ang parate na New Year's resolution o kada darating ang bagong taon ay pinaplano na gawin, kung hindi man lahat ay maraming mga tao. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi naniniwala ako na ito ay resolutions kahit sa ibang bansa. Ano po? At kung papansin niyo po dito sa top 3 resolutions na ito ay madalas, ang una ay tungkol sa pangangatawan natin. Ano po? Kung paano natin ito mas mapapalakas, mas mapapagaan, at mapapanatiling malusog. Di po ba? Yan po ang ating pangarap. Sapagkat alam naman po natin, pagka tayo ay may karamdaman, ay marami pong limitations. Marami tayong hindi magawa. Marami tayong hindi ma-accomplish sa buhay na ito. At lalo tigit sa panibagong taon nga, kung hindi po tayo healthy, ay kahit na gaano kaganda ang ating po mga plano, ay madidisappoint po tayo. Sapagkat naniniwala po ako sa gabi ito na sa bawat plano natin, involved po doon ang ating health. Sapagkat hindi po mangyayari yan kung hindi po tayo healthy. Ano po? So marahil ang tanong natin, bakit tuwing bagong taon, ganito na lang paulit-ulit ang ating pong New Year's resolution tungkol sa ating health, tungkol sa ating pong katawan. Ano po? At gaya ng lagi ko pong paulit-ulit na sinasabi, ayon sa isang survey, madalas daw itong mga New Year's resolutions na ito ay tumatagal lang ng 2 weeks or hanggang 1 buwan. Ano po? So bakit kaya laging nag-fail tayo sa mga New Year's resolutions na ito? Ang sabi po ni Dr. Cynthia Vini, isa pong psychologist, meron daw 3 dahilan kung bakit lagi tayo nag-fail sa mga New Year's resolutions natin, lalo na kung ito ay patungkol sa ating kalusugan, no? Patungkol sa pag-exercise at pagbabawas ng timbang. Okay? Ang una daw na dahilan ay we are thinking too big, no? Masyado daw malaki yung ating iniisip na
pagbabago na gagawin sa atin pong katawan. Katulad doon, gusto natin na magbawas ng timbang. Halimbawa, sa ideal weight natin ay lampas tayo, no, ng 10 kilo. So, yun agad ang iniisip natin, kailangan magbawas ako ng 10 kilo or bawas ako ng 5 kilo. Pero, pagka sinimulan na natin yung mga exercises, yung mga diets, ang hirap pala, no? At minsan pa, habang ikaw ay, habang ikaw ay nag-exercise, habang ikaw ay nagda-diet, no, ang tagal matunaw ng mga excess fats na yon, na nasa atin pong mga katawan. Kaya, habang tumatagal, dahil sa ating frustrations, tayo po ay tumitigil na. At saka yun nga, pagka nahihirapan na tayo, tayo ay tumitigil agad. Because we are thinking too big. Okay? And then ang pangalawa, ang sabi dyan, ang dahilan daw kung bakit nag-fail parati itong mga New Year's resolution, lalo na sa pag-exercise at saka pag-babawas ng timbang, hindi lamang we're thinking too big, but we are not asking why. No? Anong ibig sabihin ng we are not asking why? Hindi natin tinatanong bakit kailangan natin mas madalas mag-exercise, bakit natin kailangan magbawas ng timbang. Madalas po ang dahilan natin ay mga external reasons lang. Anong ibig sabihin ng external reasons? Yun, para gumanda ang katawan ko, para maging attractive ako sa iba, sa mga ladies siguro, para mas maging sexy. At based sa observation, itong mga external reasons na ito ay mga superficial lang. Madali itong mawala, madali itong maglaho. At ito po ay naapektuhan pagka ikaw ay, yun nga, naka-experience na ng difficulty, ng hirap sa pag-exercise at pagda-diet. Madaling kalimutan, madaling sabihin na next time na lang, or next year na lang, or next month na lang ako babawi, hanggang sa ma-realize mo na ganun ulit ang timbang mo. Okay? So, hindi natin alam kung ano talaga ang dahilan. Dapat meron tayong malalim na dahilan bakit natin gagawin ito. Okay? So, yun ang pangalawang dahilan bakit nag-fail ang New Year's resolution. And then, ang pangatlo daw po na dahilan ay we are not ready to change. No? So, kumbaga, aminin na natin yung atin pong mga iniisip, yung atin pong mga pangarap, ay hindi talaga natin iniisip na matutupad. Sapagkat, na-experience na natin yung bawat taon na lang tayo ay nag-fail. Kasi, yun nga, pagka dumating na naman yung point na nahihirapan tayo, maiisip na naman natin yung failure natin nung the other year, o yung ating failure ng mga previous years, kaya titigil na naman tayo hanggang sa tatanggapin na lang talaga natin na hindi talaga kaya. Yun daw ang pangatlong dahilan, bakit nag-fail ang New Year's resolutions natin, lalo na sa pagsasaayos ng ating pong pangangatawan. Ito rin ba ang inyong dahilan ngayon pong gabi? In short, marami po sa atin ang kulang sa tamang motivation. Madalas ang motivations natin ay mali. Lalo na kung ang motivations natin ay external. Ito po ay very superficial lang. Ito po ay mahuna, malubay na dahilan. Ang akin pong panalangin ngayong gabi ay magkaroon po tayo ng mas malalim na motivation para alagaan, para patuloy na palakasin, pasiglahin ang atin pong katawan. At yan po ay makikita natin dito sa talata na atin pong binasa. Last week, kung inyo pong maalala, ang isa na nakita natin na dahilan kung bakit hindi natutuloy yung atin pong mga New Year's resolution, sapagkat kulang, or mali yung ating motivation. Kung kaya last week, sa atin pong pag-aaral nito pong talata na ating binasa, halimbawa ng Panginoong Hesukristo, ang una na dapat palaguin natin, pagyamanin natin sa pagsisimula ng taon, ay yung pong, ang sabi dito, grow in wisdom, or increase in wisdom. Pinag-aralan po natin yan. At ang pangalawa na pag-aaralan po natin ngayon, according dito po sa Luke chapter 2 verse 52, and Jesus grew in wisdom and stature, or grew physically. Siya po ay tumangkad, siya po ay lumaki. Okay? So mahalaga po na atin pong ayusin, alagaan ang kalusugan po ng atin pong pangangatawan.
At yan po ang ating pag-aaralan ngayon pong gabi. At nawa, magkaroon nga po tayo ng mas malalim pa na motivation. Bakit po natin aalagaan or gagawin itong ating pong mga plano na pag-improve sa ating pong katawan, katulad nitong pag-exercise, no, at paglulus at pagbabawas ng timbang, or papanatilihin nating malusog ang ating pong katawan. Gusto ko pong tandaan natin ngayon pong gabi, kalooban ng Diyos, gusto ng Diyos, at malulugod ang Panginoon kung aalagaan natin, iingatan natin, palulusugin natin ang ating pong katawan. At dahil po dyan, atin pong tingnan ang 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20. Ang sabi po dito, "Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your body." Okay? Pagpalain ng Panginoon ng pagbabasa ng kanyang salita. Ito pong mga talatang ito pong binahagi ni Apostol Pablo sa mga Corinthian believers ang nagpapakita kung paano dapat nating ingatan ito pong ating katawan. Bago po tayo magpatuloy, pinamagatan ko po ang ating mensahe, Stewardship of the Body. Stewardship of the Body. Pamamahala sa ating pong katawan. Kung kayo po ay involved sa social media, ay maraming mga exercises, maraming mga diets na nakita, or maraming iba ay sinubukan, pero yun nga, hirap tayo na sundin ito. Hanggang sa tayo po ay mag-give up na at sabihin na lang natin na next time na lang or next year na lang ulit. Nawa sa gabing ito, sa biyaya ng Panginoon, sa udyok ng banal na Espiritu, ay mamotivate tayo na alagaan po ang ating katawan sa tatlong dahilan kung bakit kailangan nating pamahalaan ng maayos itong ating pong mga katawan. So ito pong unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Katulad po ng napag-aralan natin noon, ang mga Corinthian believers or itong Corinthian church ay isa sa mga maraming problema na simbahan nung panahon ni Apostol Pablo. At ang isa sa problema ng mga mananampalataya doon, mga tumanggap sa Panginoon, ay involved pa rin sila sa sexual immorality. Kung sino-sino pa rin ang kanilang nagiging partner. May asawa man o walang asawa, kahit magkakamag-anak, ay meron silang sexual relationship. At dahil ang Corinth po ay napakayaman na syudad, ay talagang ganun din katalamak ang immorality dito. In fact, ang sabi nga dito sa verse 15 ng chapter 6, "Do you not know that your bodies are members of Christ Himself? Shall I then take the members of Christ and unite them with a prostitute? Never. Do you not know that he who unites himself with a prostitute is one with her in body? For it is said, the two will become one flesh. But he who unites himself with the Lord is one with him in spirit." Verse 18, "Flee from sexual immorality. All other sins a man commits are outside his body, but he who sins sexually sins against his own body." So ang ibig pong sabihin, kung ikaw ay involved sa sexual immorality, lalo na nitong panahong ito, ay sinisira mo ang iyong katawan at nagkakasala ka sa iyong katawan. Kumbaga binibetray mo ang iyong katawan. Kung kaya't pagdating dito sa verses 19 and 20, sinabi ni Apostol Pablo dito ang dahilan kung bakit kailangan alagaan, protektahan, huwag i-involve sa kasalanan ang katawan. At nawa, itong tatlong motivations na ito or itong tatlong dahilan na makikita po natin dito sa verses 19 and 20 ay maging dahilan, maging motivations din natin na patuloy na ingatan ang ating pong katawan. Lalo na ngayon pong 2026, huwag po muna nating isipin ang 2027 or kalimutan na natin ang 2025, Ang meron po tayo ngayon ay 2026. Alagaan po natin, pamahalaan natin ang ating pong kalusugan, ang ating pong katawan. So meron po tayong tatlo na motivation na makikita dito
kung bakit kailangan nating pamahalaan ang ating katawan. Ang una, ang sabi dito sa verse 19, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? No? So pansinin niyo yung word na receive from God. Okay? So itong katawan na ito ay galing sa Diyos. Okay? So ang una, our bodies are provided by God. Ang ating katawan ay kaloob, ay bigay sa atin ng Panginoon. Ang gusto ko pong makita natin dito, itong katawan natin ay hindi atin. No? At itong katawan natin ito, hindi tayo ang gumawa. No? Hindi yung parents natin ang gumawa. Ang Diyos ang gumawa nito. Okay? Ang sabi sa Genesis chapter 1, verses 26 to 27, then God said, let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. So God created man in his own image. In the image of God, he created him, male and female, he created them. Okay, makikita natin dito na walang nag-create sa kanila maliban sa Panginoon. At ito pong male and female na ito ay hindi lamang basta tumubo or umusbong. Makikita po natin sa Genesis chapter 2 verse 7, ang sabi po dito, the Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Mga kapatid, ang Diyos ang gumawa sa atin. At ito po sa verse 7, ang paraan kung paano niya tayo ginawa. Buhat sa alabok. Tayo ay pinorma niya and then hiningahan at nagkaroon ng buhay. Okay? Huwag nyo nang sunugin ang inyong mga kilay sa pag-aaral ng mga libro kung paano nagkaroon ng tao sa mundong ito. Sapagkat kung iisantabi natin ang Diyos sa creation of men, mga kapatid, walang katapusan ang pagre-research natin. Walang katapusan ang atin pong paghahanap at walang conclusion na tayo po ay makukuha. Sapagkat dito po sa Genesis pa lang, chapters 1 and 2, dito ang detalye. Kung paano nagkaroon ng tao sa mundong ito. Paano nilikha ng Panginoon. At ang katawang ito na meron po tayo, God created this. God provided this body for us. Siya po ang nagkaloob nito sa atin. At dahil sa siya ang nagkaloob, ibig sabihin hindi po ito atin. At dahil sa hindi po ito atin, ano po ang dapat nating gawin? Kung halimbawa, nanghiram kayo ng sasakyan, nanghiram kayo ng kotse, nanghiram kayo ng bisikleta, nanghiram kayo ng motorbike, ano sa tingin nyo ang mararamdaman nung hiniraman nyo kung halimbawang pagkatapos yung gamitin, yung ipinahiram sa inyo, ito ay sira, ito ay hindi na umaandar, ito ay dapat na lamang itapon sa junk shop. Wala nang magpapahiram sa atin kung ganon. Wala nang magtitiwala sa atin. At hindi yun ang normal na paggamit natin sa mga pinapahiram sa atin. Usually, pagka tayo nanghihiram, iniingatan natin ito, inaalagaan natin ito, at hanggat maaari, pag isinauli natin, ito ay maayos. Kung paano natin hiniram, ay ganun din dapat ang itsura nito. In fact, dun po sa Christian organization na nasalihan ko, ang Navigator, meron po silang rule. Ang sabi nila, gawin mong mas malinis, yung bahay na pinuntahan mo kaysa nung dumating ka. Okay? So, ganun ang kanilang rule para magkaroon sila ng magandang patotoo. Okay? So, ganun din sa pagpapahiram. Sana mas, kung hindi man kasing ganda, sana mas maganda pa pagka isinuuli natin. So, mga kapatid, ngayong gabi, pahiram ng Diyos itong ating katawan. Kaya, kailangan natin po itong alagaan. Huwag natin itong sirain, huwag natin itong pabayaan. Ang sabi pa po sa Isaiah chapter 43 verse 7, everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made.
So makita natin dito ang dahilan ng Panginoon bakit tayo nilikha niya. Bakit niya tayo binigyan ng katawan? Bakit niya tayo binigyan ng buhay? Ang sabi diyan, whom I created for my glory, para magbigay ng kaluwalhatian, ng kapurihan, no? Sa atin pong Panginoon. Na kumbaga, pagka nakita ng maraming mga tao, no? Kumbaga, parang ganito yan, ano? Pagka meron kang naimbento na isang bagay, no? Pagka nakita mo yung invention na yun, hahangaan lahat ng mga tao. Hahangaan nila, hindi lang yung invention, kundi lalo na yung ng invento, no? Katulad na lamang ng nakaimbento ng telepono, no? Nakaimbento ng GPS, no? Or ng Waze, talagang nakakabilib po ang katalinuhan ng mga nakalikha nito, no? Pero, ang sabi dito, kaya tayo nilikha ng Panginoon ay para luwalhatiin natin siya. Sa estado po ng ating katawan ngayon, ano po, naluluwalhati po kaya ang Panginoon. Sa paraan po ng pag-aalaga natin sa ating katawan ngayon, naluluwalhati kaya ang Panginoon? Kaya mga kapatid, nawa, ito po ay maging malalim na motivation natin kung bakit kailangan nating alagaan ang ating pong mga kalusugan, ang ating pong katawan. Because it is provided by God. Ang Panginoon na nagbigay sa atin. So yun po ang una na dahilan kung bakit kailangan nating palaguin, pasiglahin, palakasin ang ating pong mga katawan. Katulad po ng na-experience ng Panginoong Jesucristo nung nandito siya. Because God provided this body. Secondly, hindi lamang po provided by God, but the presence of the Holy Spirit. We need to be stewards or good stewards of our body, not only because it is provided by God, but secondly, because of the presence of the Holy Spirit. Ang sabi dito po, kung babalikan natin sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit? No? Ito ay templo ng banal na Espiritu. Ito ay tahanan ng banal na Espiritu. Na ang banal na Espiritu ay naninirahan sa atin pong katawan. Ito ang kanyang tahanan. Ang presensya ng banal na Espiritu ay nasa atin. Paano natin malalaman? At bakit ang banal na Espiritu ay nasa atin? Okay? So, ang sabi po sa Ephesians chapter 1 verse 13, madalas po natin itong binabasa, pero maganda na maalala po natin, no, sa pag-aalaga ng ating katawan na ang banal na Espiritu ay nasa atin. Ang sabi po dito sa Ephesians 1:13, and you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, having believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit. So tayo po ay sinelyuhan ng banal na Espiritu. Paano natin malalaman na ang banal na Espiritu ay nasa atin? Okay? Una, tandaan po natin, nung tinanggap natin si Jesus bilang sarili nating tagapagligtas, tinatakan tayo ng banal na Espiritu. At as I've said, paano malalaman na may tatak ka ng banal na Espiritu? Ano ang mangyayari sa iyo pagka ang banal na Espiritu ay nasa iyo? Ang sabi po dito sa Galatians chapter 5 verses 22 to 22. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. So ano po ang fruit? Ano ang bunga ng banal na Espiritu? No? Ano ang magiging bunga sa atin? Ano ang magiging epekto nito sa atin? Ang sabi diyan, matututo tayong magmahal. Ano? Ito po ang ma-experience natin. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Mga kapatid, kung na-experience natin ito, yung totoong pagmamahal, yung totoong kagalakan, yung totoong kapayapaan, that means the Holy Spirit is in you. Yan po ay proof, ano po, na tayo po na naninirahan sa atin ang banal na Espiritu. And then, ang sabi pa ng Panginoon sa John chapter 16, verses 8 and 13, when He comes, He will convict the world of guilt in regard to sin and righteousness and judgment. Ang
Ang sabi po dito ng Panginoong Hesukristo, no, kailangan kong umalis, pero may papalit sa akin. No? Susuguin ko ang isang tagapayo, ang banal na spirito. At pagka siya ay dumating, ang sabi niya dito sa verse 8, He will convict the world of guilt in regard to sin and righteousness and judgment. Uusigin niya ang mundo, no? Sa kanyang kasalanan at sa katuwiran at hatol, no? So anong ibig sabihin po nito ng Panginoong Kristo? Pag alis ko at pagdating ng banal na spirito, marirealize ng mga tao ang kanilang kasamaan, ang kanilang pagiging makasalanan at kung ano ang dapat nilang gawin, no? Para sila ay maging matuwid, no, sa Panginoon. At ang sabi pa dito sa verse 9, in regard to sin, because men do not believe in me. Okay? Ang isa sa mga kasalanan ng mga tao ay yung hindi pagsampalataya sa Panginoong Kristo. Pero pagdating ng banal na spirito, uusigin, no, ng banal na spirito ang mga tao na hindi sumasampalataya sa Panginoon. At yun nga, marirealize nila na kailangan nila ang Panginoong Kristo para sila ay maging matuwid, para sila ay makaiwas, makaligtas sa tiyak na kapahamakan. Mga kapatid, ngayong gabi, kung na-experience mo itong pagtanggap sa Panginoon, no? Kung sa iyong pagtanggap sa Panginoon, inamin mo na ikaw ay makasalanan, humingi ka ng tawad sa Panginoon, at na-realize mo na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili, no? Maliban na lang na patawarin tayo ng Panginoon at tinanggap natin si Jesus bilang sarili ng tagapagligtas. Alam niyo po ba kung sino ang umusig sa puso natin para gawin itong mga ito? Ito po ay ang banal na spirito. Ano? Hindi po ang pastor, hindi rin ikaw, no? Kundi ang banal na spirito, inusig ka niya, no? Ipinarealize niya sa iyo na kailangan mo ng tagapagligtas, kailangan mong pagsisihan ng iyong kasalanan. At kung na-experience mo yan, ang ibig sabihin, ang banal na spirito ay nasa iyo. Okay? At dito po sa verse 13, ang sabi pa dito, but when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. So, ang sabi diyan, the Spirit of truth will guide you into all truth. So, mga kapatid, ngayon pong gabi, kung bago mo nakilala ang Panginoong Kristo, hindi mo naiintindihan ang Word of God, kahit ilang beses mong paulit-uliting basahin yan, or kahit i-memorize mo, katulad po ng na-experience ko, bago ko po sinuko ang buhay ko sa Panginoong Kristo, memorize ko na po ang John 3:16. Memorize ko na ang John 1:12. I think may 4 na akong memorize na verses noon, pero wala akong naiintindihan sa mga verses na yun. Until I surrendered my life to the Lord Jesus Christ. You know what? After that, naintindihan ko siya. Nagkaroon siya ng kahulugan. At nangyari po yun, mga kapatid. Naunawaan ko siya. In fact, ngayon ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na ibahagi ito. Hindi dahil sa bigla akong naging matalino. No? Hindi dahil sa naging malakas ang loob ko. Kundi dahil po yan sa banal na spirito. Kasi ang sabi dito ng Panginoong Kristo, pagdating ng Holy Spirit, no, the Spirit of Truth, no, ipapaliwanag niya sa atin ang lahat ng katotohanan. Kaya ngayong gabi, kung ito ay nauunawaan mo, itong salita ng Diyos na ating po pinag-uusapan, ang ibig sabihin, the presence of the Holy Spirit is in you. Kung kaya't, dapat alagaan natin ang ating katawan because the Holy Spirit is residing in our body. Ibig sabihin, our body is sacred. Ito po ay banal. Kaya nga ang ginamit dito na term ay temple, no? At noon, ang templo talagang ito ay banal. Ito ay laging nililinis, no? Walang madumi na kailangan manatili doon sa lugar na yon, no? At maging sa panahon din natin ngayon, di ba? Yung mga churches natin, no? Dapat yan ay malinis, dapat ay tahimik, no? Hindi magugulo ang mga tao, no? Sapagkat yun ang ibig sabihin ng temple. Kailangan igalang natin. Dapat protektahan natin, di po ba? Kaya ganun din po nung binanggit ni Apostol Pablo that our bodies are the temple of the Holy Spirit. Ang gusto niyang ipaalam sa atin, this body is holy, this body is sacred. Kaya dapat natin itong alagaan, dapat natin itong ingatan, dapat lagi natin itong palakasin at pasiglahin. Okay?
So yun po ang pangalawa na makikita natin. Hindi lamang this is provided by God, hindi lamang because of the presence of the Holy Spirit, but ang panghuli, it is prepared for service. It is prepared for service. Ito po ay inihanda. Ito po ay ibinigay. Ito po ay i-design ng Panginoon para sa paglilingkod. Okay? Balikan natin ulit ang Genesis chapter 1 verse 26. Okay? Sa una pa lang, no? Na bago tayo likhain, ito po ang sinabi ng Panginoon. Ang sabi niya, Then God said, Let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. Ang sabi niyan, let them rule over all the creation. No? Let them rule. Sila ang mamahala, no? Sila ang manguna, sila ang mag-alaga, no? Sila ang magtrabaho sa pagmi-maintain ng ganda ng sanglibutan. So ito po ang dahilan kung bakit nilikha ng Panginoon ang mga tao, kung bakit tayo binigyan ng katawan. At kung oobserbahan ninyo, no po, itong ating buong katawan, lahat po yan may function, no? Simula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking bahagi ng ating pong katawan, meron pong purpose kung bakit po yan nilikha, kung bakit dyan yan nakaposisyon, bakit yan dyan yan nakalagay, no? It is all designed for service, for work, no? At ito nga po, ang trabaho ay pangunahan ang lahat ng mga nilikha ng Panginoon. At yun nga, nakakalungkot na nangyari, sumuway sila, no? Nagkasala ang tao, si Adam and Eve. And because of their sin, no, of their disobedience, ganun na rin po tayo, no? Naging mas mahirap ang buhay, no? Everything became against us. Kaya kung mapapansin nyo, talaga ang hirap ng buhay. No? Kailangan magpatulo ko ng dugot pawis bago mo ma-accomplish ang isang bagay. At pag na-accomplish mo pa yon, hindi siya nananatili. Kailangan magpursige ka pa to maintain it. At yun ang nakakapagod. Why? Because of sin. Pero mga kapatid, kailangan nating alagaan ang ating pong katawan. No? Because this is designed. This is prepared for service. At nakakalungkot, di ba? Kung halimbawa, ikaw ay engineer, ikaw ay doctor, ikaw ay lawyer, no? Or ano pang ibang mga courses, patong-patong ang iyong mga honors, ang iyong mga degrees, pero may sakit ka. No? Di ba hindi ka makaka-function ng maayos? Di ba? I-refer mo sila sa iba kasi hindi mo kayang pumunta, hindi mo kayang mag-perform, no? Or halimbawa, ikaw ang pinakamagaling na singer, ikaw ang pinakamagaling na athlete, pero the moment na ma-injured ka, no? Kahit na anong galing mo, kahit na ang dami mong trophies, basta't nagkaroon ka ng injury, wala kang magagawa, no? At wala ka ring maitutulong sa iyong team. Di po ba? Kaya napakahalaga na alagaan po natin ang ating pong katawan. Ito pong katawan natin ay hindi ginawa para tayo ay tumambay lang, tayo magpaupo-upo lang, tayo ay hindi magtrabaho, tayo ay umasa lang sa iba. Hindi po yan ang design ng ating pong katawan. Our bodies were designed to work, okay? For service. Ang sabi pa sa Ephesians chapter 2 verse 10, For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. So dito, no mga kapatid, ang sabi dito ng Panginoon, tayo daw po ay masterpiece ng Panginoon, no? Kumbaga tayo ang pinakamaganda na kanyang nilikha. At tayo ay nilikha, no? Sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo para gumawa ng mabuti. Okay? So, noon pong Genesis, no? Yun ang purpose ng Panginoon, for us to work, for us to serve the Lord. Pero dahil sa kasalanan, no, nagkalayo tayo at ng Panginoon. Pero gumawa ulit ng paraan ng Panginoon para tayo ay magkabalikan, ano, magkasundo ulit. Sinugo niya ang Panginoong Hesukristo para mamatay dun sa krus ng Kalbaryo, no? Para kung sino man nasasampalataya sa kanyang ginawa ay magkakaroon ulit ng maayos na relationship sa Panginoon upang matuloy ang original plan ng Panginoon sa atin, no? To do
good works, no? Para tayo po ay gumawa ng mabuti. At yun nga, kung tayo po ay may karamdaman, kung tayo po ay may sakit, very limited po ang ating magagawa. Yung full potential po natin ay hindi po natin magagamit. At alam po natin kung ano yung mga kabutihan na dapat maranasan ng mga tao sa kapanahon na natin. At yun ay ang kabutihan ng ating pong Panginoon. Mga kapatid, ngayon pong gabi, may tatlo tayong dahilan kung bakit natin dapat pamahalaan ng maayos, ng tama, ang ating pong mga katawan. Why do we need to be good stewards of our bodies? First, because it is provided by God. Second, because of the presence of the Holy Spirit. And thirdly, because it is prepared for service. Ngayong gabi mga kapatid, kung malakas, no, wala ka pang karamdaman sa oras na ito, ang prayer ko ay ingatan mo ang iyong katawan at ito ay gamitin mo para sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Gamitin mo ito para ibahagi ang kanyang salita. Gamitin mo kung ano ang trabaho mo ngayon, no? Kung ano ang estado ng buhay mo ngayon, no? Sapagkat naniniwala ako na nilagay ka diyan ng Panginoon for a certain purpose, no? Binigyan ka ng ganyang lakas ng Panginoon. First and foremost, to give glory to Him, no? At para gamitin kung ano man ang connection mo, involvement mo, para ibahagi ang magandang balita. Ngayong gabi mga kapatid, isa lang ang buhay natin. Ano po? Isa lang ang katawan natin na magagamit habang nabubuhay po tayo dito. No? Hindi ito pwedeng i-clone. No? Hindi rin ito pwedeng ipahiram o gamitin ulit. No? Sapagkat ang pangako ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 15, babaguhin ng Panginoon. Gagawing perpekto ng Panginoon ang ating pong katawan sa kanyang pagbabalik. Ngunit yun nga po, may dahilan bakit tayo nabuhay sa mundong ito. Merong pinapagawa ang Diyos sa atin. At ang sabi sa Job chapter 14 verse 5, man's days are determined. You have decreed the number of his months and have set limits he cannot exceed. Okay? Hindi natin mapapahaba ang ating pong buhay. Salamat sa Diyos sapagkat hindi natin alam kung kailan matatapos ang buhay natin dito. Pero sa ayaw at sa gusto natin, ang buhay po natin ay may katapusan. At yun nga, sabi ng Job, hindi tayo pwedeng lumampas sa itinakda ng Panginoon na buhay natin. Ang pwede natin gawin, mga kapatid, pamahalaan natin ito. Ingatan natin at gamitin natin para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ano? Let us serve the Lord. Let us do His will sapagkat meron lang tayong isang buhay sa mundong ito. Tayo po ay kumain ng tama, tayo po ay mag-exercise, at tayo po ay magpahinga para mapanatili natin na malakas, masigla ang ating pong mga katawan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong paalala sa amin buhat sa inyong pong salita. Salamat po sa example ng Panginoong Hesukristo na nung nandito siya sa lupa, siya po ay naging marunong, siya po ay lumaki, siya po ay naging malakas. Nagkaroon din po siya ng maayos na relationship sa Diyos at sa tao. Panginoon, tulungan mo kami sa pagsisimula ng taong ito. Tulungan mo po kami na samantalahin ang bawat araw para alagaan ang amin pong katawan. At salamat po sapagkat alam ko po natutulungan mo kami at gagabayan mo kami para magampanan ito. Nawain ng dahilan na pinag-aralan namin ay maging malalim na motivation namin. Kung bakit namin papamahalaan ng maayos ang aming mga katawan. Lord, nawa habang kami nabubuhay sa mundong ito, magbigay kami ng kaluwalhatian sa inyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakinig. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Patuloy tayong mag-ingat at magandang gabi po sa bawat isa.